Samantala, mahigpit na nakikipag-ugnayan ng Philippine Orthopedic Center sa DOH at MMDA para higit na mapataas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng road safety. Lalo't napapadalas ang insidente ngayon sa kalsada. May report si Bien Manalo. Mahigit 2 taon ng motorcycle rider si Mervin. Ito ang kanyang paraan para matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya at pag-aaral ng kanyang 3 anak. Kaya todo ingat siya sa pagmamaneho dahil hindi lang kaligtasan niya ang nakasalalay dito, kundi maging ang buhay ng kanyang pasahero. Na doble ingat po, pero dahil po sa tao po ang sakay natin, kailangan po mag-ingat lagi sa kalsada kasi gawa nga po ng kahit sa sobrang pag-iingat mo, kung yung nakakasabay mo naman po is di naman ganun ka, ano. Kaya sa po, ingat na lang po para iwas disgrasya po. Nagpaalala ang Philippine Orthopedic Center sa mga motorista na maging alisto at maingat sa pagmamaneho. Ito ay kasunod ng mga naiulat na insidente ng banggaan sa lansangan kamakailan. Sa datos kasi ng ospital, umabot sa mahigit 100,000 pasyente ang kanilang naitala noong nakaraang taon, habang sumipa na sa mahigit 30,000 pasyente ang kanilang naitala sa unang bahagi pa lamang ng 2025. Karamihan sa mga kaso ay nagkaroon ng fracture o bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nariyan din ang pinsala sa ulo, leeg at internal organs. Dahil dito, puspusan ang pakikipag-ugnayan ng POC sa iba pang concerned government agencies, kabilang na ang Department of Health at Metropolitan Manila Development Authority. Samantala, ipinagmalaki naman ng Philippine Orthopedic Center ang kanilang mga serbisyo at mga bagong kagamitan. Kabilang na dyan ang Apex Building, mga bagong diagnostic at treatment equipment at operating rooms na lubos na makatutulong sa long-term rehabilitation ng mga pasyente. Department of Rehabilitation Medicine namin ay nag-level up na rin. Some of our equipment are already into robotics. No? Kung mapapansin mo, mapapabilis ang rehabilitation ng pasyente kapag may tulong ng robotic equipment. Prioridad din ng ospital na mas mailapit ang kanilang serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino, lalo tigit sa mga lubos na nangangailangan sa pamamagitan yan ng pagpapatupad ng universal healthcare at ng no balance billing ng DOH. Pinaigting din ng POC ang information dissemination para maiwasan ang insidente ng banggaan sa kalsada. Kaya't hinihikayat nila ang publiko na magtungo sa Philippine Red Cross para sumailalim sa first aid courses. Ang responsibilidad ay nasa motorista. No? Kaya kailangan tayo sumunod sa batas, no? Follow the signs, at pag ginawa natin to, mababawasan ang mga aksidente. Ayon sa Department of Health, 93% ng mga naiulat na road traffic injuries ay mula sa mga motor and bike users na walang suot na helmet na maaring magdulot ng seryosong brain injury at pwedeng ikasawi ng biktima. Pero maiiwasan naman nila ito kung uugaliing magsuot ng helmet at susunod sa batas trapiko para mailayo ang ating sarili at maging ang ating mga mahal sa buhay sa bingit ng kamatayan. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.